Good day everyone, I am Rohani Ibad and today I will be discuss the retirement benefits under RA 7641 received by officials and employees in the absence of a retirement plan, requests of exemption. So kung ang isang empleyado ay magre-retire at walang retirement plan, ang kumpanya maaaring hindi siya patawan ng buwis o tax exempt kung natupad ang mga kondisyon na ito. So ano ba ang mga kondisyon? So una is ang empleyado ay hindi bababa sa 60 taong gulang at siya ay nagsilbi sa kumpanya ng hindi bababa sa 5 taon. So let's proceed to separation or termination. So the separation or termination must be due to job-threatening sickness, death, or other physical disability, and the same must be due to any cause beyond the control of the employee of officials such as. So may mga pagkakataon din na ang isang empleyado ay matatanggal sa trabaho, hindi dahil sa kasalanan niya kundi dahil sa malubhang sakit. So para hindi pagbubuwisan, dapat ang pagtanggal sa trabaho ay dahil sa sakit na maaring magbanta sa kanyang buhay o kalagayan. So, ibig sabihin, kung ang isang empleyado ay natanggal sa trabaho dahil sa seryosong sakit, maaaring hindi buwisan ang kanyang separation pay. Backwards or illegal deduction are paid by the employer upon termination, BIR Ruling 003-2004. So, hindi ito kailangan buwisan. Halimbawa is kung bawas ang sahod mo dati dahil sa maling disiplina o illegal na kaltas at naibalik ito sa iyo noong umalis ka na. So, buong halaga mo ito matatanggap. Terminal leave pay or the commutation of accumulate unused leave credits, BIR Ruling No. 99-2011. So, ito ang bayad sa natirang leave credits na hindi mo nagamit, etc. Sick leave o vacation leave. So, kung hindi mo ito nagamit at binayaran ka sa huli, hindi rin ito buwisan. So, halimbawa, may natira kang 10 araw na leave at binayaran ito ng kumpanya pag alis mo, buong halaga mo pa rin ito matatanggap ng walang kaltas. Illustration number 1. Karina is an employee of Goldfish Company, which closed its business during the year. Karina's last paycheck shows the following details: unpaid salary in the last 2 months. So, si Karina ay isang empleyado ng Goldfish Company. So, ang kumpanya ay nagsara ng negosyo sa kalagitnaan ng taon. So, ang huling paycheck ni Karina ay may mga detalye na malalamang ipapakita sa susunod na bahagi ng lesson o screenshot. So, ibig sabihin, ipinapakita ng illustration kung paano ina-apply ang mga rules sa totoong situation. Tulad ng kapag nagsara ang kampanya at may dapat pang bayaran sa empleyado. So, sa situation number 2, Clarine's employer was dowsing its business operation. Clarence was identified among others to be laid off to avoid implication of inefficiencies on his part. Clarence filed a resignation letter to the company and received a separation pay 120,000. So, ang kumpanya ni Clarence ay magbabawas ng empleyado. So, isa si Clarence sa mga napiling matatanggal sa trabaho. Pero, bago siya tanggalin, nag-resign muna siya. Nagkusa para hindi magkaroon ng masamang epekto sa record niya. So, dahil dito, binigyan siya ng separation pay na 120,000. The separation pay is taxable as compensation income since the underlying reason of the servants of the employment resignation is within the control of the employee. If Clarence got terminated without resigning, the separation pay would be exempt. So, tanong, taxable ba ang separation pay niya? So, oo, taxable. Bakit?
dahil si Clarence ay kusang nag-resign. Ibig sabihin, nasa kontrol niya ang dahilan ng pag-alis niya sa trabaho. So, ayon sa batas, kapag ang dahilan ng pagkawala ng trabaho ay galing sa empleyado mismo, ang separation pay ay kailangan buwisan. Social Security benefits, retirement gratuities, and other similar benefits from foreign government agencies and others institution, private or public, received by resident or non-resident citizens or aliens who comes to settle permanently in the Philippines. So, ang mga ganitong klase ng kita ay hindi pinapatawan ng buwis sa Pilipinas kung ito ay galing sa mga ahensya o institusyon ng ibang bansa, pampubliko man o pribado, at natatanggap ng residente o hindi residente ng mamamayang Pilipino, dayuhang naninirahan na permanenteng lumipat sa Pilipinas. So, bakit hindi binubuwisan? Dahil sa tawag na CITES rule, ang kita na kinita sa labas ng bansa ng isang hindi residente ay hindi binubuwisan sa Pilipinas kahit pa ito ay tanggapin niya habang siya ay nakatira na dito. So, illustration. John was an OFW employed by Microsoft Corporation in the USA. John retired and returned to permanently settle in the Philippines. He is paid a 2,000 monthly pension from Microsoft Pension Fund and another 800 monthly benefits from the U.S. Social Security benefits. Si John ay retired OFW. Nagtrabaho siya noon sa USA. So, nakatanggap ng 2,000 buwang pension mula sa Microsoft, pribadong kampanya. So, 800 buwang benepisyo mula sa US Social Security. Ngayon, ay nakatira na sa Pilipinas ng permanente. So, ang dalawang benepisyo ay hindi binuwisan dahil kinita ito habang nasa ibang bansa. Si John ay hindi residente noon at ang benepisyo ay galing sa dayuhang institution. United States Veterans Administration o USVA administered benefits under the laws of the United States received by any person residing in the Philippines. So, kung ang isang tao ay nakatanggap ng benepisyo mula sa USVA at siya ay nakatira sa Pilipinas, hindi rin ito binubuwisan. So, halimbawa si Mr. Dre, dating sundalo ng US, so nakipaglaban sa Iraq, nag-asawa ng Pilipinas at lumipat sa Pilipinas. So, nakatanggap ng 1,000 buwan ng benepisyo mula sa USVA. So, hindi rin ito binuwisan sa Pilipinas. So, tandaan, ganun din ang patakaran para sa mga benepisyong natatanggap ng mga kamag-anak ng Pilipinong veterano na lumaban sa World War para sa Amerika. Social Security System o SSS benefits under RA 8282 at GSIS benefits under RA 8291 including retirement gratuity received by government official and employee. So, Social Security System ayon sa RA 8282 or Government Service Insurance System ayon sa RA 8291, lahat ng benepisyong ito ay hindi binubuwisan.